Bawal magsampay ng mga damit sa labas ng bahay. Hindi po lahat, marami pong mga hindi allowed, pero dito sa akin, kasi syempre may sarili akong bahay, allowed na allowed akong magsampay. O ayan, sinampay. Ayan. Pero yung mga iba dyan na may mga site, katulad ng mga ganyan, hindi man ako nakakita ng mga katulad ng pagsampay-sampay natin. Tadan, ayan. Today is Sabado. So, Sabado, ang mga taong nagtatrabaho sa gobyerno ay wala pong pasok pag Sabado and Linggo. Pero ang mga private companies ay may mga pasok po sila Saturday or half day. Ang usually na ginagawa ng mga tao dito pag Sabado, ganitong oras, 10:30 na kasi dito, usually, ang mga taong nag-ehersisyo ay nag-walking yan sila dyan sa harap. Makikita ninyo yun, no? Yan. Diyan sa taas, naglalakad yung mga tao, nag-walking yan sila. Tapos nakikita ninyo sa labas ng mga bahay, yung bahay-bahay, wala ka masyadong tumatambay. Usually, ang mga nandiyan ay nagpapainit, kailangan namin ng sunshine kasi halos ilang araw kaming inulan dito, bagyo. Kailangan ng vitamin C and D. Kailangan ko rin yan kasi halos di ako mainitan ng araw pag nasa evening shift ako. So umaga tulog ako, tanghali na ako nagigising. Kaya guys, dito sa Turkey pala, sinasabi ko sa inyo, living here in Turkey is very beautiful. Hindi po miserable ang buhay dito sa Turkey. Nasa sa iyo lang yan kung masipag ka magtrabaho, madali kang makahanap ng trabaho. Kung illegal ka, makahanap ka pa rin ng trabaho as nanay, mabilis lang. Pero ingat-ingat lang kasi siyempre alam mo dito, stricto na sila sa mga walang papel. Pero marami pa rin dito na naninirahan na walang papel. So don't worry. Dito sa Turkey, pag naglaba ka dito ng mga damit mo, siyempre ang gamit namin, washing machine. Di mo na makuskus isa-isa, labahan mo ng ganyan-ganyan. Maubusin ng oras mo kakalaba. Walang oras sa mga tao dito maglaba ng 4 na oras. Ilagay sa washing, pagkatapos naglabas, kung may dryer, dryer la. Kung walang dryer, edi sampay mo sa labas ng bahay nyo. Dito sa Turkey, pag wala kang, dahil lang, may mga striktong mga city dito, yung mga, kung saan kayo natitiran, community. Yung mga building ninyo, yung unity G ninyo, hindi po sila pumapayag na nagsasampay ka. Meron kang 1 kilometrong sampayan sa labas ng balcony mo. Mayroong mga strict talaga na apartments na is not allowed na magsampay ka ng mga sinampay doon sa labas. So, kailangan mo may stand ka sa loob ng balcony mo, tapos isampay mo doon yung mga damit. Hindi po sila katulad natin mga Pilipino pag naglaba sa 1 linggo ka, isa lang. Tapos, pag 3 kilometro ang haba ng sinampay natin. Sila pag mga after 2-3 days, naglalaban na sila. Kasi kung wala sampayan, mahirap pakahanap ng sampayan. Tapos, pag winter, medyo mahirap pag walang init ng araw, matagal matuyo. So dito sa Turkey, pag halimbawa may sarili nyong bahay na detached apartment, pwede kang makahanap ng ganon na ikaw lang ang pwede kang magsampay kahit saan mo gusto. Pero sa mga communal na marami kayo nakatira, may mga stricto talaga na hindi allowed at meron namang wala silang pakialam, okay lang sa kanila kasi depende din sa location kung saan ka nakatira. So for me, yung sinampay ko ay 2 kilometro. Hindi, mga tatlong sampayan sa labas ng balcony. So, pag Friday na yan at Saturday, Sunday, puno talaga yung sampayan ko. Wala akong pakialam ng sinasabi nilang rules na ganyan. Kasi, amin naman yung buong building na bahay. So, kahit ang gawain ko, yung sampay ko dyan, magsampay talaga ako. Sa mga wala pa pong experience, bakit po kayo nagtataka kung dito sa Turkey, bakit ang mga babae malakas manigarilyo, babae at lalaki? Siguro parang style na nila ito, lifestyle talaga dito na magsigarilyo. Mag-start na sila ng 18 years old, tapos hanggang lumaki, hanggang magkaedad. Kasi sabi nga nila, ang sigarito ay nakatanggal ng stress, kakainit ng katawan. So, ganun sila. Usually talaga halos nagsisigarilyo dito. Marami naman talagang healthy living na wala. Ako din sigarilyo, yung tatay ni Asya nagsisigarilyo. Sa Antalya is a very very nice place talaga. Nakikita niyo sa tabi ng dagat. Ayan. Marami talagang mga turista na pumupunta dito sa amin. Lahat
na yata ng halos ng uri ng nationality sa buong mundo ay napunta dito sa Antalya. Kasi ito ang parang summer capital ng ng Europe. Kasi ang usually na pumunta dito sa amin sa Antalya is mga Russians, talaga dito lang ang kanilang summer destination. So aside sa pumupunta sila dito, aside sa ang mga British naman kasi pumunta sa Spain, sa Ibiza, Mallorca, doon yan sila usually pumunta. Pero pumupunta din sila talaga ng Antalya. Aside kasi na mura dito. Mura daw sa kanila sa kanila mura ang pagkain, ang living, pag nag-hotel ka o mura. Tapos ang pagkain masarap. Pero lalo kung galing ka sa mga Arab countries is pare-pareho lang naman ang pagkain nila. Kaya medyo okay dito na pumunta kayo sa Antalya. So sa other part naman ng Turkey, maraming mga magagandang lugar talaga dito sa Turkey usually. Kasi ito ay the first cradle of civilization. So marami pa akong hindi napunta sa bansang ito. Marami na rin akong napuntahan at naikot kasama ang pamilya ko. Kasi yearly talaga nagbabakasyon kami. In different city. Kasi lumaki na si Asia. Nung maliit siya, hindi pa ako nag-tour from 4 years old to 5. Kasi napapagod ako magbuhat-buhat sa kanya. Kargahin mo, matulog yan sa daan. Kung may mga lakad-lakad na mga historical sites na bibisitahin, hindi mo siya mabitbit. Kasi may tantrums, bata pa. Pero ngayon nag-i-enjoy na siya na magtingin ng mga historical places ng Turkey. So next year, or this year, we might probably go to Karadeniz, yung malapit sa Ukraine, border ng Ukraine. So, try natin i-visit yung Sumela Monastery, yung Trabzon, yung country na Georgia, o makapupuntahan namin yan kasi border lang nila. So, magkocross kami doon sa other side of Georgia, part ng tour. Kasi, pag summer lang kami, nagtutour kami ni Asya at ng tatay niya. Kasi talaga ang mga common na tinatanong ng mga kababayan natin is about sa pag-aasawa ng mga lahing ito at mga paano mabuhay dito, paano malaman kung mahal niya ako, mahal ko siya, o paano ba ang malaman kung sure siya sa'yo. Hindi mo man talaga malaman kung paano, kung sino at ano siya. Kasi hindi mo siya makilala kung long distance lang kayo. Kailangan magsama na talaga kayo, ma-experience yung buhay mo kung nakasama siya, tumira kayo dito. Kasi usually, hindi naman mahirap pakisamahan ng mga Turko. Napakadali nilang pakisamahan, lalo na kung foreigner. Kahit tungto, ayan sila sa'yo. Nag-i-enjoy talaga yan sila, lalo na sa mga gilin nila na foreigner. Ay, nakakatuwa. Kaya, yung sinasabi nila na mahirap silang pakisamahan, no. They're very nice people. Kasi, lalong-lalo na kung pamilya ng asawa mo siguro is very multidiversional, exposed siya sa mga foreigner or nagaling sila ng ibang bansa, napaka-easy yun. Tsaka, alam mo ang mga Turko, mahilig sila sa hindi sila mahilig. Common sa kanila dito yung ma-feel nila yung energy nang galing sa'yo. Pag na-feel talaga nila positive energy ka, ang ganda ng pakisama nila sa'yo. So, alam nila yung mga negative and positive people. So, marami naman tayo dito mga kababayan, mga Pilipino na nakapag-asawa ng Turko, talagang very happy ang kanilang relationship. Lumaki yung mga anak nila, nagkaapo na sila dito sa nanirahan. So, if you're asking about me, do I stay here in Turkey for good? I can say yes, because I have a family, I have a kid, and I'm trying to bring my mom here too, but she's not coming. She's not coming because I have a niece she's taking care of, and my daughter is in the Philippines too. She's working in the government. She has her own family, so if they want, they can come. If I can go to Philippines in the future, Jeng, as your father, wants to live in the Philippines only, and not in any other country in Europe. He don't like winter places, very cold. He wants to go to Philippines too with us and live there. And she wants Asya to grow and study in one of the best city and schools in the Philippines. But as of now, no, because we have old people with us. So we cannot leave the Asya grandmother and grandfather alone. So if you ask how we can cope the level of anxiety and boredom here, anxiety is, it depends upon you.
it depends upon how you deal with. So, it's normal for us talaga na mafe-feel namin yung anxiety, kalungkutan, namimiss namin yung mga pamilya namin. Kasi malayo nga tayo, OFW nga sinasabi nila. Pero, there's a phone. You can call them anytime you want. You can make video calls. So, kahit na hindi mo maramdaman yung init ng katawan ng kapamilya mo, tawagan mo sila, kausapin mo sila. So, about naman sa stress, anxiety, kalungkutan namin dito. So, kung wala kang trabaho, syempre malungkot talaga yun. Ubusin mo kalinis yung buong bahay mo. Ayan, baka matanggal ang stress katawan mo. Mag-walking ka, mag-work ka part-time, mag-asawa ka naman turkis, tapos may anak ka. O wala talagang kalungkutan ng buhay dyan. Kasi siyempre wala kang ginawa, kundi alagaan mo yung anak mo. Ay araw-araw mo man yan ilabas, ay walking. Kaysa mabuboring yan sa bahay, na sige lang kayo magmukmuk doon. How I deal with the people here, the Turkish people. So, mostly, they are so nice. I've been here for 12 years. I work in the government hospital, dealing with the 4,000 staff. And they are all very nice to me. I work with the nursing home, and we have at least 600 patients and I think 100, 200 staff. And they are so lovely. I never had any experience really that I had fight with some of the staff. Only because I'm working now in dental clinic, so our clients are mostly foreigners from the other country. So they're all nice. Meron naman iba na talagang sometimes stubborn. They don't like me. I don't like them too. Because syempre, ikaw ang senior sa grupo, so tuturuan mo sila. Nang iba ayaw magpaturo, kaya nagmamagaling, o di bahala ka, o di mag-away kami kasi may mga kulang-kulang, may mali, o di pagalitan mo. Isumbong ka nila dun sa management, magsumbong na sila dyan. Ay, ewan ko sa kanila. So, talagang very nice ang mga Turko. Pag ipinakitaan mo sila ng kabutihan, ay kabutihan din ang kanilang ipapakita sa iyo. So, don't worry about them. Many Filipino here, some of them, they don't like to make friends with the Turks. And better than other nationality. No, they are very good people. Yung kabaitan talaga nila na ipapakita nila sa iyo. Kasi parang pinapakita nila yung hospitality, kung ano ang culture dito sa Turkey. Pinapakita nila yan sa ibang mga tao na ganun sila. They are very nice, kind to each other. So, normal lang yung inggit dito. Marami din sila din nagkakaingit dito. Hindi naman yan dahil Turkey sila, ganito sila. It's nature of human being. So, dealing with this nationality is challenging for me before. Kasi nga, aside na hindi kami magkaintindihan, kasi iba yung salita nila, iba rin salita natin. But, just show kindness, smile your face. They feel the energy from you, so they dealt with you so nicely. I have many Turkish friends and other nationality here. Kasamang mga anak nila, ay magkakalaro ang mga anak namin. They are very good and nice. So, when you come here and your husband don't want you to work, they want you to stay only in the home. So, it's up to you how to deal with that. You enjoy your vacant time, playtime. May camera, may internet, o kung maboring ka, mag-enjoy ka dyan. Kung malungkot ka, lumabas ka. You can find friends anywhere. Kahit nandun ka sa luklukan ng bundok ng Turkey, makahanap ka rin talaga ng kaibigan. Maraming mga Pilipino dito sa iba't ibang city dito sa Turkey na may pamilya. So, I'm so glad when during our tour, always I find Filipinos everywhere. Na nakikita ko silang masaya, kasama mga anak nila and family. Hanggang ngayon na lang guys ha. Konting-konting mga info, mga usap-usapay tungkol sa mga buhay-buhay dito namin sa Turkey. So, see you next week. Pag magaling na talaga ako maghanap natin ng ibang makukontent. Kasi hindi ako masyadong kakagawa ng video nga kasi may sakit kami. Bye-bye! At ng mga nanood ng videong ito, huwag niyo po kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay? Thank you so much!